milyon-milyong taon bago pa dumating ang industriya, agrikultura at sibilisasyon. Nakahanda na ang entablado ng mundo para sa pag-angat ng isang kakaibang nilalang. Ang kwento ng ebolusyon ng sangkatawan ay nagsimula mga 7 milyong taon na ang nakalilipas nung humiwalay ang angkan ng tao mula sa mga chimpanzee. Sa paglipas ng panahon, mahigit 20 species ng mga sinaunang tao o tinatawag na hominins ang lumitaw. Karamihan ay nawala, pero ang iba posibleng naging ninuno ng mga modernong tao ngayon. Bawat species ay nagpakita ng iba't ibang kombinasyon ng mga katangiang tulad ng sa tao, katulad ng mas malaking utak, mas maliit na ngipin, at paggamit ng mga kagamitan. Ang mga hominins ay nahahati sa 3 pangunahing grupo, mga sinaunang hominin, Australopithecines, at Homo. Ang pinakaunang kamag-anak ng tao ay namuhay sa Africa, mula 7 hanggang 4.4 na milyong taon na ang nakalilipas. Sila ay huling nagkaroon ng isang ninuno kasama ang mga chimpanzee. Karamihan sa kanila ay may mga katangiang tulad sa bakulaw, gaya ng maliit na bungo. Pero ayon sa mga fossil, nagsisimula na rin silang magpakita ng mga katangiang pantaw, katulad ng mas maliliit na pangil na ginagamit para kumain, hindi para lumaban. Sumunod na yugto ay ang mga Australopithecines. Namuhay sila mula 4.4 hanggang 1.4 na milyong taon na ang nakalilipas sa Africa. Kahit may mga katangiang tulad ng sa bakulaw pa rin sila, nagpakita naman ng malaking pagbabago sa bungo, gulugod at mga binti, patunay ng tuloy-tuloy na bipedal locomotion o ang palagiang paglalakad ng tuwid. Ang ikatlong yugto ng evolusyon ay nagsimula sa genus na tinatawag na Homo. Pinaniniwalaan na ang pinakaunang species ng Homo ay lumitaw mahigit 2 milyong taon na ang nakalilipas, kasabayan pa ng ibang Australopithecines. Pero, ibang-iba sila, ang kanilang utak ay mas malaki kaysa sa lahat ng naunang hominins. Gumagamit sila ng mas mahuhusay na kagamitang bato, at sila rin ang unang nakakontrol ng apoy.